Wala nang intro-intro. Simulan na natin ang kwento. Dinakip nila ang kapatid ko at pinatay nila. Fidel, bilang aking berdugo, kunin niyo ang bangkay at dalhin niyo rito. Wika ni Estacio. Hindi ako tutulong sa gagawin niyong yan. Alam niyo naman kung saan ako nanggagaling, hindi ba? Sagot nitong si Fidel. Ayaw mo kaming tulungan? Fidel, ang alam ni Temyo ay ikaw ang pumatay sa pamangkin niya. Kaya hindi malabong hanapin ka nila kahit saang lupalop ka pa magpunta. Muling wika sa kanya ni Estacio. Kaya naman humarap si Fidel dito at sinabing hindi siya ang pumatay sa bata. Alam ng lahat na ikaw ang pumatay. At kahit anong gawin natin, doon sila naniniwala. Wala akong pakialam. Maniwala man sila o hindi. Ayaw ko pa rin gawin ang ipagawa mo. Wika niya dito nang biglang sumingit sa usapan ang pinagkakatiwalaan to. Gusto mong malutas ang sakit ng kaibigan mo, hindi ba? Kaya hindi ito makatarungan. Alam namin na si Temyong ang may kagagawa ng pambabarang. Hindi ko na kayang ipapagawa nyo. Ang kailangan ko lang, ang langis at ang makakauwi sa amin ng ligtas. Sagot niya. Fidel, kung may balik mo rito ang kapatid ko, may kukunin kaming batikang manggagamot na nakatira pa sa ibang ibayo ng kabundukan na siyang gagamot sa kaibigan mo. Muling wika ng pinuno ng mga santigwar. Dahil sa mga sinabi nito, muling napaisip itong si Fidel. Nang araw na yon, hinayaan siya ng mga ito na makapag-isip at pansamantala siyang pinabalik sa bahay ni Manoy Pilimon. Ngunit sa kanyang paglalakad, papasok sa tahanan ni Manoy Pilimon, ay nakita niya si Susan at ang anak ni Temyong na parabang nanggaling ito sa bahay na yon. Paalis na ito nang makita niya ito. Dahil sa kanyang dinaanan ito tatawid, nakita siya nito at wala naman itong imik. At nakita nitong si Fidel na animoy nanginginig ang ulo nito. Tapos, galit na galit sa kanya. Sandali lang. Gusto kitang makausap. Hindi akong pumatay sa binatilyo. Wika niya. Ngunit, huminto lang ito ng saglit at nagpatuloy sa paglalakad. Kaya dahil sa mga inisip ni Fidel, napaupo na lamang ito sa bangko habang nag-iisip ng malalim sa labas. Nang biglang magsalita si Susan sa kanyang likuran. Bakit mo nagawa yun? Sa pamilya pa talaga ni Temyong. Alam mo ba kung ano ang angkan na yon? Wika sa kanya ni Susan. Nalatang nagagalit at nag-alala sa kanya. Hindi ako ang pumatay. Dahil sa sakit ng ninong mo, nagawa kong magpaalipin sa angka na yon para sa gamot na kailangan ni Manoy Pilimon. Kapalit ng langis na yon ay ang paggamit nila sa aking kakayahan. At sa lahat ng albularyong tumingin sa kanya, tanging ang mga santigwar lang ang may kakayahang magbigay ng lunas. Medyo napapaisip na nga ako dahil bakit tanging ang mga santigwar lang ang kakayahang gumamot rito. Susan, lumalala na ang sakit ni Manoy Pilimon. Wala na akong ibang paraan para tulungan ang mga santigwar. Sasalakay ang pangkat nila papunta sa baryo nila Temyong mamayang gabi. At
Kailangan nila akong maisama. Wika ni Fidel, na siyang ikinagulat nito. Huwag kang magsusumbong kay Manoy Pilimon at kay Ador. Baka lumalala lang ang sakit nito. Wika niya at pumasok na sa kanyang kubo na tinitirhan nila ni Ador. Lahat ng mga gamit niyang natutunan niya kay Tandang Jem ay dinala niya patungo sa pugad ng mga santigwar. Ngunit habang iniimpake niya ang mga kagamitan niya, hindi niya napapansin na naroon pala sa likuran niya si Susan. Fidel, kung talagang para sa kaibigan mo ang gagawin mong ito, pwede bang huwag mong gagamitin ang punyal na yan? Tandaan mo, hindi natin kalaban ang angka ni Temyong. Ginagamit at pinaglalaroan ka lang ng mga santigwar para mapabagsak ang kinabilangan ni Temyong. May kutob akong kagagawa ng mga santigwar na yon. Ang sakit na dumapo kay Ninong Pilimon. Paano mo nasabi ang mga bagay na yan? May pruweba ka ba? Wika niya. Hindi ka ba nagtataka? Sa lahat ng manggagamot, ang grupo lang yun ang may kakayahang manggamot sa sakit na yan. Kaya hindi malabong sila din ang nagpadapo ng sakit dito. Dahil sa sinabing yon, napaisip naman si Fidel sa mga sinabi ng babae. Dahil parang totoo ang sinasabi nito. Ngunit kailangan pa rin niyang malaman ang buong katotohanan. Nagmamadali na siyang tumungo sa baryo ng mga santigwar dahil nakatakda na ang gabing yon sa kanilang pagsalakay. Pagdating niya sa buka ng baryo, nadatnan niya ang pangkat ng mga santigwar, maging ang pinuno na naghahanda. Siya na lang pala ang hinihintay ng mga ito. Lumipas ang mga oras. Nakarating na nga sila sa buka ng baryo nila Temyong. Pagsilay nila sa lugar na yon, nakita nilang naroon din ang buong pangkat ni Temyong na nakahanda sa kanilang pagdating. Bantayan ang bawat daanan ng baryo. Huwag hayaang may makatakas at patayin ang bawat tatakas doon. Pag-uutos ng pinuno sa kanilang grupo. Istasyo, kasama mo ang lahat ng alagad mo. Ano bang sa atin? Wika ni Temyong paglapit ng mga ito sa kanila. Sinabi ng tauhan ko na gusto mo nang tapusin ang lahat kaya narito kami. Binibigay lang namin ang nais mo. O haba, huwag kang masyadong magmalinis. Alam namin ang nakakasukang gawain ninyo. Wika ni Temyong. Pagbibigay ng sakit sa mga ordinaryong tao, pumapatay, upang ihalad sa demonyong sinasamba namin. Yan ang binibintang nyo. Ano naman ngayon? May pruweba ka ba? Wika ng pinuno ng mga santigwar na siyang maging pinakinggan ni Fidel. Hindi na kailangan ng pruweba. Pagbabayaran nyo ang mga kasalanan nyo sa buong sambayanan. Sagot ni Temyong sa kanila. Puro ka daldal. Maglaban tayo. Sabihin mo, nasaan ang kapatid kong dinukot ninyo? Ngunit, hindi na nagsasalita si Temyong. Ayaw niyong magsalita, ha? Sige, Fidel. Gawin mo na ang trabaho mo. Wika ng pinuno sa kanya. At sa hudyat na yon, naglakad na itong si Fidel papalapit kay Temyong. Itinago niya ang kanyang punyal
at kinuha ang kampilang pinahiram ng mga santigwar. Kahit papano kasi, nakinig siya sa sinabi ni Susan. "Patawad, Ginoong Temyong. Ginawa ko lang ang nakakabuti kay Manoy Pilimon," sagot niya. "Hangang-hanga ako sa kakayahan mo, bata. Pero noon yun. Ngayon ay nadidismaya ako sa iyo. Hindi ko lubos naisip na tumulong ka sa mga nilalang na nagbibigay ng sakit mismo sa kaibigan mo," sagot nito. "Iniligtas niya ang kaibigan ko at kapalit ng pagsama sa kanila. Kaya pakiusap, ibalik niyo na ang kapatid niya," wika niya. At sumagot naman ang kanang kamay nito na si Boro na kanyang nakabuno noon. "Sa tingin mo, ibalik namin siya ng basta-basta?" "Kayo ang bahala. Basta kapag nangyari ang hindi dapat mangyari ngayon, huwag niyo kong sisisihin," wika ni Fidel sa mga ito. At maya-maya pa, lumapit sa kanya si Boro at nang kasama nito na may hawak-hawak na isang bangkaw na may bungo sa dulo. Hindi niya lubos mawari kung bungo ba yun ng tao o hayop. "Sa tingin mo, hindi ka natatablan?" wika ni Boro, sabay sugod sa kanya. Nang mga oras na yon, hinayaan si Fidel na pagtulungan siya ng dalawa. Pagbunot ng kanyang kampilan ay ang pagwasiwas niya sa ere. Habang nakipagsagupaan siya sa dalawa, maigi naman siyang nag-iingat sa hawak nitong bangkaw. Dahil alam niyang nagtataglay ito ng kapangyarihan na kayang lumason sa lakas ng isang kagaya niya. Sa ilang minutong lumipas, kahit dalawa ang kalaban niya, kitang-kita ng mga mata ng mga nanonood ang paging lamang ni Fidel. Hanggang sa tinamaan niya ang balikat ng nagngangalang Boro. At kitang-kita niya na nahiwa ito. Ngunit laking gulat ni Fidel dahil nakangisi lang ito at unti-unting naghilom ang sugat nito. Dahil sa walang silbi ang kampila niyang hawak sa mga ito, ay binitawan niya ito at naghubad ng damit. Nag-uusal noon itong si Fidel at kitang-kita ng pangkat ni Temyong ang paglilitawan ng mga berde na mga ugat sa katawan niya. Di pa man siya tapos sa kanyang mga inkantasyon, kaagad na siyang sinugod ng dalawa. Ngunit biglang tumilapon ang kanang kamay ni Temyo nang masapak niya ito. Maging ang kasama nito ay walang awa niyang pinatulog sa lupa. Habang nakipaglaban si Fidel, napapansin niyang nagbubulungan ang pinuno ng mga santigwar sa mga kanang kamay nito. Hindi naman niya ito pinapansin dahil nasa gitna siya ng labanan. Dahil sa napatumba niya ang dalawa, laking gulat na lamang niya nang may tumama sa kanyang ulo na animoy isang latigo. Paglingon niya, nakita niya ang babaeng nakausap ni Susan at ibang-iba na ang itsura. Meron itong latigong hawak-hawak na merong mga ugat na hindi niya mawari kung ano ito. Sa bawat membro ng mga sentigwar ang matatamaan ng latigo na yon ay ang pangingisay nito. Pero nung tumama ito sa ulo ni Fidel, wala naman siyang naramdamang kakaiba. Wala siyang ibang magawang paraan kundi labanan ang anak ni Temyong.
Nang mahuli niya ang latigo nitong hawak, ay itinulak niya ito papalayo. Ngunit bigla na lang siyang nahilo nang merong animoy hangin ang humampas sa kanya. Paglingon niya sa pinanggagalingan nito, nakita niya si Temyo na may hawak na bastong trabongko. Dahil dito ay itinaas niya ng husto ang kanyang bakod sa katawan. Dahil anumang oras, kaya siyang hulihin ng matanda na yon. Matapos ang ilang minuto, ay ang pagbangon ni Boro na kanang kamay ni Temyo. Muli siyang pinagtutulungan ng mga ito at ng anak ni Temyo na merong latigo. Nagawa naman niyang mapatumba muli ang dalawa, ngunit tinanamaan na naman itong si Fidel ng kidlat na nanggagaling sa basto ni Temyo. Hindi naman siya gaanong napektuhan, pero bigla siyang napatigil dahil nakasipat siya ng isang pamilyar na aura ng isang nilalang na naglalakad sa labas ng baryo. Kilala niya ang nilalang na yon dahil sa isang itim na manok na nakabatog sa balikat nito. Lumingon ito sa kanya habang nakangiti. Pero bigla siyang tumayo nang masipat niyang hatawin na siya ni Temyo. Dahil sa dami ng nagtulong-tulong sa kanya, ay napilitan siyang umatras patungo sa kinaroroonan ni Estacio. Nang makita ni Estacio ang pagod ni Fidel, ay pinasugod ng pinunong Santiguar ang kanyang mga alagad. Ngunit isa-isa itong bumagsak sa lupa kapag tinamaan ito ng basto ni Temyo. Maging ang kanang kamay ni Estacio na pinuno ng mga Santiguar ay hindi makapalag sa pinuno ng kalaban. Hanggang sa buong pangkat ni Temyo ang nakisali sa labanan. Maging ang pangkat ng mga Santiguar. Nang masipat ni Fidel ang pagbagsak ng mga alagad ni Estacio, ay muli na niyang sumugod kay Temyo. Habang nakaharap niya si Temyo, maigi niyang iniiwasan ang sandata nito. Wala siyang ginamit na sandata dito sa pamamagitan lang ng kamao. Ngunit sa kalagitnaan ng pakipaglaban niya kay Temyo, ay nakarating din sa kanilang kinaroroonan si Boro na kanang kamay nito. Upang hindi siya maabutan nito, kaagad siyang gumawa ng paraan para lusutan si Temyo. At sa pagkakataong yun, nagawa niyang matamaan si Temyo sa kanyang mga suntok at sipa. Kaya bahagya itong napaatras kay Boro dahil sa lakas ng kanyang tadyak. Ngunit laking gulat ni Fidel dahil nang mapasandal si Temyong sa kanang kamay nito, ay sinaksak siya ng mismong pinagkakatiwalaan niya. At yun si Boro. Nagawa naman itong masangga ni Temyong. Ngunit nasaksak pa rin ito sa may balikat niya ng isang talibong na merong sumpa. Nang makita ito ng ibang alagad ni Temyong at anak niya, gulat na gulat ito sa mga nangyari. Sinugod nila si Boro ngunit hindi nila mapapantayan ang lakas nito. At isa-isang bumagsak ang mga ito. Kahit naguguluhan pa itong si Fidel sa mga nangyari, sinugod niya si Boro. Binaton niya ito ng bulo, ngunit nakailag ito at umatras. "Ginoong Temyo! Ayos lang ba kayo?" wika ni Fidel dito. "Hayop ka, Boro. Traidor ka!" sigaw ni Temyo. Siguro masyado silang naguguluhan sa mga nangyari. Kahit sa panaginip nyo hindi nyo lubos maisip
Hindi nyo alam na ako'y isang espiya. Wika ni Boro sa buong pangkat ni Temyong. Demonyo ka, Boro. Tinuturing kitang parang anak pero ganito ang sinusukli mo sa akin. Magbabayad ka. Muling sigaw ni Temyong. Ang tagal kong hinihintay na dumating ang pagkakataong ito. Sarili mo lang ang masisisi sa mga nangyari. Dahil sa pangakong 1 hektaryang lupain na mayroong mga manok ni Pinonong Istasyo, nagawa ko ito sa iyo. Ikaw kasi, ang damot mo sa mga alaga mo. Inaamin ko na dinala ko ang pamangkin mo sa baryo ng mga Santiguar. Saka ko siya pinatay. Sambulat na wika ni Boro. At dahil sa mga nangyari, nilapitan ni Fidel si Boro at nagwika ng, bakit mo pinalabas na ako ang pumatay? Hayop ka. Simple lang. Para magalit ng husto sa iyo ang pangkat ni Temyong. At para na rin pag-awayan kayo. Ikaw, ayusin mo ang pinagawa sa iyo ni Pinonong Istasyo. Wika sa kanya ni Boro. Hanggang sa lumapit din sa kanila ang kanang kamay ni Istasyo. Ayon dito, nakaplano ang buong pangyayari. Ipinag-uutos ni Istasyo na bihagin ang kapatid niya at kinuha naman ni Boro. Pinatay nila Boro ang kapatid ni Istasyo sa mismong baryo ni Temyong. At lahat ng pag-uutos na yon galing kay Istasyo. Nang malaman ito ni Fidel, doon niya nalaman na ganun pala kahalang ang kaluluwa nitong si Istasyo. Fidel, konti na lang ang natitira at mapapasati na ang manuka ni Temyong. Kaya magmadali ka na para matapos na ang iyong misyon. Wika sa kanya ni Istasyo. Pero tumitig lang si Fidel nang napakasama sa pinuno ng mga Santiguar. Hayop ka, Istasyo! Paano kita mapagkatiwalaan? Isarili mo ngang kapatid na gawa mong patayin. Ako pa kaya? Nakakasuklam ka. Hindi ko susundin ang napakasama mong plano. Wika ni Fidel. Huwag mong kalimutan na may usapan tayo. Kapag hindi mo tinupad, mamamatay ang kaibigan mong si Pilimon. Alam mo, kami naman talaga ang nagbigay ng sakit sa kaibigan mong yon. Iniligay namin ito sa inumin niya nung nagdaang paligsahan. Ang tanga lang niya. Kami ang nagbigay ng sakit. Kaya kami rin ang may kakayahang gumamot rito. Di ba ang saya? Nang sabihin ito ng pinuno ng mga Santiguar, ay doon na umusok sa galit itong si Fidel. Binunot nito ang kanyang punyal na pinaka-iniingatan. Kaya nitong lumusaw ng isang demonyo kapag tumarak ito sa katawan na kanyang kalaban. Hanggat nandito ako, patuloy akong mabubuhay at walang makakagalaw kay Ginoong Temyong. Wika niya. Ngunit hinarang siya ng kanang kamay nito. Sa palagay mo hindi ka mamamatay? Anong sa palagay mo sa katawan mo? Isang bato. Wika nito. At hinataw siya ng dala nitong polo. Pero biglang natigilan ang lahat nang tumagos sa liig nito ang hawak niyang punyal. Pagbunot dito ni Fidel ay ang pagsisigaw nito habang nagpagulong-gulong sa damuhan. Ngunit nang sugurin na niya si Istasyo, ay bigla na lang siyang natigilan nang sumigaw sa likuran niya si Susan. Habang nakaunday sa liig nito
ang kutsilyo sa isa sa mga tauhan ni Tistasio. Okay. Grabe mga kaermitanyo, no? Grabing digmaan ang naganap. So ano kayang mangyayari sa huli? Sino kaya yung nilalang nagpakita sa kanya sa labas ng baryo? Kayo, kilala nyo ba yon? Okay. At sa gustong magpa-shoutout, comment nyo lang sa baba dahil isa-isahin natin yan.